Kanina, isa pang pruweba diyan ay yung nakausap ng mga natin editors natin sa Storycon, sila Regina Lea at saka Ed Lingao, ang DTI. Si DTI Monitoring Division Head Joel Buwag ang kanilang guest kanina. Isa sa mga napulot ko doon ay nung sinabi na ang gobyerno daw ay nagre-rely sa ngayon o umaasa na talagang gawing yung enforcement nung pagsipa ng preso ay parang pinangahawakan nila yung pangako ng mga nagtitinda noon na hindi basta-basta itataas. So pero kung voluntary restraint lang. Exactly. Para umaasa tayo sa doon sa sige nangako sila, pero syempre naghihirap din sila sa baka itaas din yun soon. Talaga maapektuhan tayo. Kasi ang ginagawa natin, pinapakiusapan ng gobyerno, yung private companies, na i-absorb nyo muna kung ano man yung adjustment. Pero syempre yung pag-absorb nila, may limitasyon din. May pinapasweldo ring empleyado yung mga yan eh. Yeah. May cost din kasi yung mga kumpanya. Mahirap talaga. So, ipapasa mo yan sa consumer So, hindi ako na-comfort dun sa sagot. Oo. Parang feeling ko, parang ngayon tinetemper kasi parang, maawa naman kayo sa taong bayan, Pero, parang it will lead to increases in the long run. Yun I think nga. so. Ganun talaga epekto niyan eh. Correct. At saka, yung DTI, ang pwede lang naman talaga nilang mabantayan ng husto, yung basic commodities. Yung wala dun sa listahan nila ng basic commodities, hindi naman na yun kasama dun sa mga imomonitor dun sa mga babantayan. Halimbawa, yung sa gatas na kasama doon sa minomonitor nila ng SRP, di ba? Yung may suggested retail price, hindi rin naman lahat ng gatas nandun may certain brands din naman siya di ba? So baka kailangan na rin tuloy natin maging choosy talaga sa brands. So yung pinoint out kanina ni si Regina ata yun. Yung paano mo masasabing nagpo-profiteering yung parang kumikita lang talaga na labis. Nagpo-profiteering yung isang kumpanya o isang entity o nanamantala. Kung sila din may mga cost, tumataas din yung mga cost. Parang kapag kasi tumataas yung fuel, parang calculated na yung percent na pwede itaas So sa ngayon, wag na muna daw parang pinangahawakan yung pangako na wag na muna magtaas. Pero kung tutuusin may automatic increase talaga kapag pumapalo yung So may adjustment. Kasi paano mo naman din papatakbuhin ang negosyo mo kung nalulugi ka din? Talaga yung pagkakasulat talaga natin, the government is now relying on voluntary price restraint amid rising fuel costs. Kasi parang inamin mo na rin sa sarili mo na wala naman silang magagawa Yes. Kasi domino effect naman talaga kapag nagkaroon ng price adjustment ang petrolyo. Talaga naman lahat damay. So, araw-araw, nakalipas sa mga edition natin, in-interview natin yung epekto sa transport sector sa mananakay. So ito meron pang na-interview din nila kanina si Perry Ferrer, presidente ito ng Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI. Di ko alam kung narinig ni Chiki interview. Ito, ang tinataya ng PCCI ay small businesses will be the hardest hit by rising fuel prices. Konti lang kita niyan Konti lang kita, at saka usually grassroots lang yung mga namimili sa mga merkado na iuuwi nila. Yung mga kiosk. So, mga maliliit lang. Affected yan for sure. Hardest hit, ang sabi niya. So, the government daw, sabi ni Mr. Ferrer, should rationalize spending and redirect yung mga funds to help absorb the impact of fuel price increases. Ang sinasabi nila, baka naman may mga kasi taon-taon ina-approve yung budget natin, di ba? So, para yung pondohan yung mga proyekto at saka yung pagbabayad ng mga utang natin. Usually, yan di ba? Hiwalay na yung mga pasweldo sa mga kawani ng gobyerno kasi makailangan nila sumweldo, Pero kung hindi pa naman natin kailangan yung proyekto na yon o kaya ay para pwede namang yung mga iba yung gastusin sa gobyerno, huwag nyo munang gawin, i-redirect nyo, dalhin nyo sa mga pangangailangan ng tao. Reprioritize. Yun ang panawagan ng PCCI. Kasi nasa crisis mode na tayo.
So, alam ka naman do, crisis mode na tayo, unahin pa natin yung pagbili ng bagong gamit ng ganito. Yeah. So, yun lang Siyempre naman. magbabago ang priorities talaga. Dapat priority change. Parang nagpapatakbo ka lang yan sa bahay, di ba? Isang nanay. Siyempre, pag medyo gipit, maiiba yung priorities. I remember nung nagkaroon tayo ng problema rin sa oil price before, hindi pa ganito kalala, but yung before itong crisis sa Middle East, madami din yung mga private companies na nag-offer ng free rides, yung mga shuttle para sa mga employees nila. Although dito sa atin, hindi nawala yun eh. Yes. Yung libreng sakay para doon sa mga empleyado para makakatulong din at some point konti na lang yung ibabiyahin nila at gagastusin nila para makauwi sila sa mga bahay-bahay nila. Work from home dapat. yung Work iba. from home yung iba para mas makatipid, although hindi siya applicable sa lahat ng Hindi industriya, lahat, pero makakatulong kahit papaano. Yes. Parang PCCI din kasi yung nagsabi na more than 90% kasi yung small and medium enterprises. Oo. Kasi sobrang liit lang talaga ng porsyento ng Yung mga big companies. Oo. talaga na kayang i-absorb yung mga pwedeng i-absorb. Baliktad Yung din, iba talaga. nung pandemic kasi yung mga small business naman yung nag-thrive, di ba? Oo. Kasi, siyempre, tuloy sila kahit na naka-lockdown tayo Yeah. lahat. Pero ngayon, sila affected kasi presyo ng mga bilihin.